Hoy, Angela Reyes, bakit kinansela ang flight ko? Ikaw ang may gawa nito, di ba? I-book mo ulit ngayon din. Hoy, Angela, bakit wala na ang plane ticket ko? Ikaw ang kumansela nito, no? Hindi mo ba ibabalik? 3 araw pa lang ang nakalipas mula nang tuluyan kaming mag-divorce nang tumawag ang dati kong biyenan. Sumisigaw siya sa gitna ng naya, nagwawala dahil sa kanyang 60th birthday trip. Ito ang biyenan na sa loob ng 10 taon ay tinrato akong parang basura, sinampal ako sa kalsada at iniwan ng sarili kong anak sa Enchanted Kingdom. Malamig na sumagot si Angela. Excuse me ma'am, magkakilala po ba tayo? Sino po ba yang sinisigawan ninyo? Nang pindutin ni Angela ang end call button, nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Hinding-hindi malalaman ng arogante niyang biyenan at ng walang hiya niyang dating asawa, kahit sa panaginip, na ang manugang na itinapon nila na parang basura ay ang tunay na may-ari ng isang dambuhalang yaman na hindi nila kayang abutin kahit pagsikapan pa nila habang buhay. Ngayon, magsisimula na ang pinakakapanapanabik at pinakamatamis na paghihiganti. Bago magsimula ang kwento, paki-like at subscribe po. Naway mapuno ng kaligayahan ang inyong mga tahanan. Umpisahan na natin ang kwento ngayong araw. Ang malakas na vibration ng cellphone ay umalingaw-ngaw sa ibabaw ng mesa sa sala. Nakaupo si Angela sa sofa, nakatitig sa screen. Malinaw na nakasulat ang pangalang Teresita Cruz sa caller ID. Sinagot ni Angela ang tawag. Hoy, Angela Reyes, nagloloko ka ba? Bakit kinansela ang plane ticket ko? Sumagot ka ng maayos. Ang matinis na boses ni Teresita ay halos bumasag sa speaker ng telepono. Rinig sa likuran ang mga anunsyo sa airport. Pinagmayabang ko na sa buong barangay na magta-travel ako para sa 60th birthday ko. Tapos pagdating ko dito sa airport, wala raw akong ticket. Anong klaseng kamalasan to? Ikaw ang kumansela nito, di ba? I-book mo ulit. Agad-agad! Ang lakas ng loob mong sirain ang birthday trip ng biyenan mo. Nakakahiya sa mga kaibigan ko. Ako lang ang hindi makakasakay. Hindi pwede to. Ibalik mo ang ticket ko. Nagkagatlabi si Angela at dahan-dahang nagsalita. Excuse me ma'am, sino po ba yang sinisigawan ninyo? Magkakilala po ba tayo? Ano, ma'am? Hoy, bruha ka. Tinawag mo akong ma'am. Sira na talaga ang ulo mo. Hindi mo na ba ako kilala? Biyenan mo ko. Ang tinitingala mong biyenan. Ang kapal ng mukha mong magwaldas ng pera ng anak ko. Ibalik mo ang ticket ko ngayon din. Huwag na huwag mo akong bababaan ng telepo. Pinindot ni Angela ang end call button. Nang mamatay ang screen, binuksan niya ang settings at idinagdag ang numero ni Teresita sa blocklist. Bahagyang nanginginig ang dulo ng mga daliri ni Angela nang ibaba niya ang telepono sa mesa. Pumikit si Angela at huminga ng malalim. Ika-4 na araw na ngayon mula nang maging pinal ang kanilang diborsyo. Tumayo si Angela, naglakad sa pasilyo at huminto sa tapat ng pinto ng kwarto ng kanyang anak. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto nang hindi kumakatok. Nakita niya ang likod ng kanyang 17 taong gulang na anak na si Sofia na nakasubsob sa desk nito. Pumasok si Angela ng tahimik. Sofia, anak, anong ginagawa mo rito? Nagulat si Sofia at itinaas ang kanyang ulo. Namumugto ang mga mata ng dalagita. Umupo si Angela sa dulo ng kama at hinaplos ang likod ng anak. Okay lang yan, Sofia. Nandito si Mama. Tahan na. Mama, anong gagawin ko? Hindi ko na alam kung paano ako mag-aaral. Sabi ni Lola, bibilhan niya ako ng bag kapag tumaas ang grades ko. Sabi naman ni Papa, babayaran niya ang tuition ko sa review center. Pero ngayon, kapag umuupo ako mag-isa sa desk, parang nabablangko ang isip ko. Hindi ko na talaga alam kung paano mag-aral, Mama. Hinawakan ni Angela nang mahigpit ang kamay ng anak. Sofia, huwag kang mag-alala ng sobra. Dahan-dahan lang. Hindi mo na kailangang isipin sina Lola at Papa. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mong umupo diyan. Kapag gusto mo na talagang mag-aral, doon ka magbuklat ng libro. Tutulungan ka ni Mama sa lahat ng bagay.
Mama, sorry po talaga. Sana mas ginalingan ko pa sa pag-aaral. Kung top 1 lang ako at matataas ang grades ko, hindi sana ganun magsalita si Lola sa'yo. Hindi rin sana tayo iniwan ni Papa. Parang kasalanan ko ang lahat. Ano ka ba? Bakit naman magiging kasalanan mo? Hindi anak, kasalanan lahat ni Mama. Naging tanga si Mama. Hinayaan kong gamitin nila ang pera at mga material na bagay para pilitin kang mag-aral. Sana pala matagal na kitang inilayo sa kanila. Patawarin mo si Mama dahil nasaktan ko ang damdamin mo, anak. Niyakap ni Angela ang kanyang anak. Bahagyang nanginig ang mga balikat ni Sofia. Habang hinahaplos ni Angela ang buhok ng anak, napatingin siya sa labas ng bintana. Nang gabing iyon, nakahiga si Angela sa kama, nakatitig sa kisame. Bumalik ang mga alaala. 4 na taon na ang nakalipas, tag-araw. Naglalakad si Angela malapit sa isang Petty 11. Nakita niya ang 2 batang lalaki na nakaupo sa bench sa labas. Ang kuya ay nasa 19 de anyos at ang bunso ay mga 5 taong gulang. Hinihila ng bunso ang braso ng kuya, nagrereklamo na gutom na siya. Kinapa ng kuya ang kanyang bulsa at napabuntong hininga. Pumasok si Angela sa 7-Eleven at bumili ng 4 na siopaw at 2 bote ng C2. Pagkatapos magbayad, lumabas siya at lumapit sa magkapatid. Kuya, mukhang gutom na ang kapatid mo. Hindi pa kayo kumakain, no? Eto, kainin ninyo. Gulat na napatingin ang kuya kay Angela. Naku, ate, para po sa amin to. Wala po kaming pambayad. Sigurado po kayo. Oo, bigay ko na yan. Tanggapin nyo na. Mukhang gutom na ang kapatid mo. Kainin nyo na. Yan kasama ng C2 bago pa mapanis. Hinawakan ng bunso ang damit ng kanyang kuya at tumango. Kuya, gutom na talaga ako. Kainin na natin. Gusto ko nang kumain. Yumuko ng malalim ang kuya kay Angela. Maraming salamat po, ate. Actually po, mula pa kagabi walang laman ang tiyan ng kapatid ko, kaya kanina pa po siya nag-iiyak. Tubig lang po ang naipainom ko sa kanya kasi wala po akong pera. Hindi po namin malilimutan ang tulong ninyo. Salamat po. Noon din, isang matinis na boses ang sumigaw mula sa likuran. Aba, anong kalokohan to? Hoy, Angela, anong ginagawa mo dyan? Si Teresita pala, kabababa lang ng bus at sumugod papalapit kay Angela. Inagaw ni Teresita ang siopaw mula sa kamay ng kuya at ibinalibag ito sa semento. Nababaliw ka na ba? Ang perang pinaghirapan ng anak ko, ipinamimigay mo lang sa mga pulubing, yan na hindi mo naman kaano-ano. Ikaw ba ang kumikita ng pera? Ang biyenan mo, nagugutom sa bahay, tapos ikaw na manugang nagpapakabait sa labas? Akin na yan. Nadurog ang siopaw sa sementadong daan. Humagulgol ang bunsong kapatid, niyakap siya ng kanyang kuya at umatras sila. Sinampal ni Teresita si Angela. Walang hiya ka. Alam mo ba kung gaano kahirap ang trabaho ni Marco para lang kumita ng pera? Akala mo ba para lang yan sa'yo, para magwaldas ka? Hindi ka man lang nanghihinayang na napupunta sa bibig ng ibang bata ang pera habang lingid sa kaalaman ng biyenan mo. Saan ka ba nanggaling na hampas lupa at sinisipsip mo ang dugo ng anak ko? Nagsimulang magkumpulan ang mga tao sa paligid, namula at kumirot ang pisngi ni Angela. Ma, tama na po. Nakakahiya, pinagtitinginan na tayo ng mga tao. Naawa lang po ako sa mga bata kasi ilang araw na raw pong hindi kumakain. Pinakamurang siopaw lang po ang binili ko. Kasalanan ko po, patawarin niyo na po ako. Hindi na po mauulit. Yumuko si Angela habang nagsasalita. Kasalanan? Hindi lang yan kasalanan, nababaliw ka na. Kung gusto mong pakainin ng mga anak ng iba, magtrabaho ka, maging labandera ka. Bakit pera ng anak ko ang iwinawaldas mo sa kalsada? Dahil sa mga katulad mo, kaya minalas ang pamilya natin. Alam mo ba yon? Sige, ipagkalat mo pa sa buong barangay na ninanakaw mo ang pera ng anak ko para magpakitang tao. Sinabunutan ni Teresita
si Angela. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Hala, kawawa naman, ginugulpi na naman yung manugang. Grabe naman yang biyenan na yan, ang sama. Dahil lang sa ilang pirasong siopaw, kailangang manakit ng tao. Oo nga, sinasabunutan pa sa gitna ng daan. Anong klaseng kahihiyan yan? Mata pobre talaga. Hinawakan ng kuya ang kamay ng kapatid at mabilis na umalis. Lumingon pa ang umiiyak na bunso. Nang gabing iyon, umuwi si Marco. Nakaupo si Angela sa sofa. Masakit pa rin ang namumulan niyang pisngi. Inihagis ni Marco ang kanyang bag sa sofa at nagsalita. Tumawag si Mama kanina. Ano na namang iskandalo ang ginawa mo sa kalye? Baka atakihin sa puso si Mama sayo. Imbes na manahimik ka lang at gawin ang mga gawaing bahay, bakit ka pa gumagawa ng gulo? Sinaktan ako ng mama mo. Sa harap ng maraming tao, sa gitna ng daan, sinampal niya ako at sinabunutan. Ano bang malaking kasalanan ang ginawa ko para maranasan ang ganitong kahihiyan? Naman, galit na galit si Mama, kaya kanya sinaktan. Malamang may ginawa kang dahilan para saktan kanya. Nabalitaan kong pinamimigay mo raw ang pera ko sa mga bata sa labas ng walang paalam. Ano ka, social worker? Ni hindi mo nga mabigyan ng disenteng allowance si Mama, tapos may gana kang magbigay sa iba. Tumingin si Angela kay Marco. Marco, may mga bata sa kalsada na nagugutom. Naawa ako, kaya binilhan ko sila ng ilang siopaw. Wala pa ngang 100 piso yon. Dahilan na ba yun? Para sampalin ako at sabunutan sa daan. Pera mo ba yon? Perang pinaghirapan ko yon. Kahit piso pa, yan, pera ko pa rin yan. Kulang na nga ang pambayad natin sa tuition ni Sofia. Tapos ganyan ka, pumunta ka kay Mama bukas at humingi ka ng tawad. Magmakaawa ka. Magkano ba ang sweldo mo sa isang buwan? Bakit sinasabi mong kinakapos tayo sa tuition ni Sofia? Kung babawasan mo lang ang perang patago mong ibinibigay kay Mama. Tumahimik ka. Ako ang kumikita ng pera, kaya ako ang magdedesisyon kung sapat ba o hindi. Huwag mong isisi kay Mama. Magluto ka na lang dyan at gawin mo ng maayos ang trabaho mo sa bahay. Isa pang beses na magwaldas ka ng pera ko, palalayasin na kita sa bahay na to. Pumasok si Marco sa kwarto habang tinatanggal ang kanyang kurbata. Buong gabi, sa sofa natulog si Angela. Lumipas ang ilang taon. Habang naglilinis ng study room si Angela, may napansin siyang kakaiba. Ang pader sa likod ng bookshelf ay hindi pantay. Inalis niya ang mga libro at kinatok ang pader. Tunog ng espasyo ang narinig niya. Kinapa niya ito at may naramdamang maliit na butones. Nang pindutin niya ito, bumukas ang pader at isang safe ang lumitaw. Bahagyang nakabukas ang pinto ng safe. Sumilip si Angela sa loob. Nakatambak ang maraming passbook at mga dokumento. Isa-isang binuklat ni Angela ang mga passbook. Puno ito ng mga transaksyon kung saan milyon-milyong piso ang buwanang inililipat mula sa account ni Marco papunta sa account ni Teresita. Lagpas 100 milyon ang kabuuang halaga sa loob ng ilang taon. Nanginginig ang kamay ni Angela. Sa paghahalungkat pa niya sa mga dokumento, naglabasan ang mga resibo ng hotel. Mga resibo mula sa mga 5-star hotel at luxury brand stores. 10 milyong piso ang nagastos sa isang iglap. Sa gitna ng mga resibo, may isang cellphone na hindi pamilyar sa kanya. Binuksan niya ang cellphone at tiningnan ang mga text message. May mga mensahe mula sa isang babaeng nagngangalang Isabel. Babe, nakita mo ba ang itsura ng asawa mo kanina? Ang tanga-tanga niya. Akala niya naglilinis lang siya at nagluluto sa bahay. Hindi niya alam kung anong nangyayari sa labas. Hayaan mo na siya, Isabel. Tanga talaga yon. Kahit isang kusing, wala siyang makukuha sa akin. Kahit pumirma pa siya sa divorce papers ni katiting na alimony, wala siyang makukuha. Palalayasin ko siyang walang-wala. Huwag kang mag-alala. Ikaw na talaga ang the best, babe. Gustong-gusto ko ang mga lalaking matalino at may kakayahan tulad mo. Yung asawa mo, habang buhay na siyang magpapaloko sa'yo, hindi niya alam. Ang tanga,
Di ba? Mahigpit na hinawakan ni Angela ang cellphone. Kinabukasan, nakaupo na si Angela sa opisina ng isang abogado. Inilatag ng abogado ang mga dokumento sa harap niya. Ma'am Angela, base po sa mga ebidensyang dinala ninyo, malinaw po ang grounds for divorce. May matibay na ebidensya ng pakikiapid ng asawa ninyo at financial abuse dahil sa patagong pagpapadala ng pera sa kanyang ina. Pirmahan niyo lang po dito at sisimulan na natin agad ang kaso. Kinuha ni Angela ang ballpen. Nanginginig ang dulo ng kanyang daliri pero isinulat niya ng malinaw ang kanyang pangalan sa linya ng pirma. Ma'am, paano po natin isasampa ang claim para sa alimony at hatian ng ari-arian? Kunin ninyo ang lahat. Ang perang patagong kinuha ng asawa ko para sa biyenan ko, ang perang ginastos niya sa kabit niya sa mga hotel at luxury bags. Lahat hanggang sa huling sentimo babawiin ko. Tumango ang abogado. Sige po ma'am, dahil kumpleto ang mga resibo at text messages na nakuha ninyo, 100% tayong mananalo sa kasong ito. Huwag po kayong mag-alala. Ilang araw ang lumipas, nakatanggap si Angela ng demand letter mula kay Marco. Binuksan niya ang sobre. Nanigas ang mukha niya habang binabasa ang sulat. Nakasaad dito na si Angela ay may sakit sa pag-iisip at nagkakalat ng mga kasinungalingan. Para maiwasan ang pagbabayad ng alimony, pinalalabas ni Marco na baliw si Angela. Ang pangalawang sulat ay naglalaman ng mga peking testimonya na si Angela ay may delusyon at nanggugulo sa pamilya. Ginuyumos ni Angela ang sulat at itinapon sa basurahan. Nang maging pinalang diborsyo, nag-impake si Angela. Lumipat siya sa isang maliit at lumang apartment. Masikip ito, pero hindi na niya ininda. Nakaupo si Sofia sa isang sulok ng maliit na kwarto. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Mama, dito na ba talaga tayo titira? Iisang kwarto lang, ang sikip. Paano kung malaman ng mga kaklasiko na dito tayo nakatira? Nakakahiya, hindi na ako papasok sa school. Sofia, anak, pasensya na. Hindi tayo magtatagal dito, konting tiis lang. Lilipat din tayo agad sa isang napakagandang bahay. Si Mama ang bahala sa lahat, kaya huwag ka nang mag-alala, okay? Mama, paano na tayo kakain? Galit sa atin si Lola at si Papa, hindi na tayo bibigyan ng sustento. Paano kung mapalayas tayo dito at sa kalye na tayo tumira? Okay lang yan. Hinding-hindi magugutom si Sofia. Kahit walang pera si Papa, bubuhayin tayo ni Mama. Poprotektahan ka ni Mama, kaya kumain ka lang ng mabuti at matulog ng mahimbing. Huwag kang mag-alala. Lumalim na ang gabi. Nang makatulog si Sofia, tumingin si Angela sa labas ng bintana. Kumikislap ang mga ilaw sa malayo. Huminto si Angela sa harap ng salamin. Malamig ang titig ng kanyang mga mata sa sarili niyang refleksyon. Bumulong siya. Humanda ka, Marco Vargas at Teresita Cruz. Hinding-hindi ko to palalampasin. Ang lahat ng ginawa ninyo sa akin at ang lahat ng sakit na idinulot ninyo sa kawawa kong anak na si Sofia, ibabalik ko sa inyo ng doble. Tiyakin kong iiyak kayo sa gitna ng kalsada. Maghintay lang kayo, isang matalim na kislap ang gumuhit sa mga mata ni Angela. Isang linggo matapos mapirmahan ang divorce papers, nakaupo si Marco sa isang mamahaling KTV bar sa Makati. Katabi niya si Isabel na may makapal na makeup at nakakapit sa braso niya. Puno ng kumikinang na ilaw at malakas na musika ang lugar. Itinaas ni Marco ang kanyang baso ng whiskey at sumigaw. Para sa promotion ko, inom tayo. Nagpalakpakan at nagsigawan ang kanyang mga katrabaho. Sumandal si Isabel sa balikat ni Marco at bumulong. Ang galing mo talaga. Pinalayas mo yung babaeng yon na walang dala ni isang kusing, walang alimony. Siyempre, sino ba ako? Kumuha ako ng abogado at pinalabas siyang may sakit sa pag-iisip. Wala na siyang magagawa. Hinila ni Marco si Isabel palapit sa kanya. Ang talino mo talaga. Gusto ko ang mga lalaking tulad mo. Yung babaeng yon, laging naglilinis lang sa bahay.
Oo nga, 10 taon siyang nabuhay na parang tanga. Tapos na, yon. Isipin na lang natin ang kinabukasan natin. Inilabas ni Isabel ang isang credit card mula sa kanyang bag. Card ni Marco iyon. Iwinagayway ito ni Isabel habang nakangiti. Babe, pwede ba akong mag-shopping bukas sa Greenbelt? Gusto kong bumili ng bagong luxury bag. Sige, bili ka. Gastusin mo ang gusto mo. Malaki na ang kikitain ko kapag naging executive na ako. The best ka talaga, babe! Hinalikan ni Isabel si Marco sa pisngi. Malamig ang tingin sa mga mata ni Isabel. Sa isip niya, kinakalkula niya kung gaano kalaking pera ang makukuha niya kapag naging executive na si Marco. Noon din, bumukas ang pinto ng KTV. Pumasok si Leo Santos, hinuhubad ang kanyang suit jacket. Kumaway si Marco. Leo, dito. Umupo si Leo sa tabi ni Marco. Congrats Marco, halos sigurado na raw ang promotion mo, ha? Oo. Sa susunod na buwan na ang announcement. Kailangan ko lang maisara ang deal sa global investment firm. Uminom si Leo ng whiskey at tumango. Napakalaking deal niyan. Kapag nakuha mo yan, ikaw na ang magiging isa sa mga pinakamahalagang tao sa kumpanya. Kaya nga abala ako ngayon. Daming meeting sa mga taga-investment firm. Lumapit si Leo kay Marco at ibinulong, Marco, alam mo, para makuha ang deal na yan, kailangan natin ng espesyal na paraan. Anong ibig mong sabihin? Kailangan nating alagaan ang mga key people sa investment firm. Alam mo na, kailangan ng pampadulas para umusad ang mga bagay. Nag-alinlangan si Marco sandali, pagkatapos ay tumango. Sige, ako nang bahala. Kukuha ako ng pera sa kumpanya. Mababawi ko rin naman, yan kapag nasara na ang deal. Huwag kang mag-alala. Narinig ni Isabel ang usapan nila at nagsalita. Babe, tingin ko tama si Kuya Leo. Para sa malalaking bagay, kailangan ng tapang. Sige, ako nang bahala. Sinulyapan ni Leo si Isabel. Nagkatinginan sila. Matagal na silang magkakilala. Samantala, nakaupo si Angela sa isang maliit na opisina. Inilapag ng isang private investigator ang isang makapal na folder sa mesa. Ma'am, ayon po sa pinag-utos ninyo, tapos na po ang background check kina Marco Vargas at Isabel Diaz. Binuksan ni Angela ang folder. Sa unang pahina, may litrato ni na Marco at Isabel na pumapasok sa isang hotel. Basic lang po yan. May mas importante pa po. Inabot ng investigator ang isang USB. Naalala niyo po ba yung insidente sa Enchanted Kingdom 10 years ago? Yung nawala ang anak ninyo? Nanginginig ang kamay ni Angela. Hindi po yon simpleng aksidente. Na-recover po namin ang CCTV footage. Magugulat po kayo sa makikita ninyo. Kinuha ni Angela ang USB. Pag-uwi niya, binuksan niya ang kanyang laptop. Isinaksak niya ang USB at lumitaw ang isang video file. Pinindot niya ang play. Entrance ng Enchanted Kingdom. Magkahawak kamay sina Marco at Isabel. Hawak naman ni Marco sa kabilang kamay si Sofia. Maya-maya, lumitaw si Leo. Lumapit siya kay Marco at may ibinulong. Tumango si Marco at binitawan ang kamay ni Sofia. Lumapit si Leo kay Sofia. Sofia, nak, kita mo yung ice cream stand doon? Bibilhan ka ni Tito. Tara. Tumango si Sofia at sumunod kay Leo. Naglakad sina Marco at Isabel sa kabilang direksyon. Dinala ni Leo si Sofia sa gitna ng maraming tao, pagkatapos ay bigla siyang tumalikod at nag-isang nawala. Naiwang mag-isa si Sofia, lumingalinga at nagsimulang umiyak. Mahigpit na hinawakan ni Angela ang mouse. Nanginginig ang screen. Tumulo ang mga luha mula sa kanyang mga mata. Mga hayop kayo. Sinuntok ni Angela ang mesa. Nayugyog ang laptop. Binuksan niya ulit ang folder mula sa investigator. Puno ito ng mga record tungkol sa nakaraan ni Isabel. Kasama ni Leo. Nanloko si Isabel ng maraming tao para kunin ang kanilang pera. Maraming beses din silang sadyang gumawa ng aksidente para makakuha ng insurance money. Mahigit 10 ang nasa listahan ng mga biktima. Nagngingit-ngit ang mga ngipin ni Angela habang nagbabasa. Nagring ang telepono, ang investigator.
Ma'am, may additional info po. Gumawa po si Isabel ng isang paper company kamakailan lang. Nakapangalan sa kanya pero mukhang si Mr. Marco Vargas ang nasa likod. Papel kumpan? Opo. Mukhang plano nilang maglustay ng pera ng kumpanya. Kasabwat din po yung isang Leo Santos. Binaba ni Angela ang tawag at tumingin sa pader. Isa-isa niyang idinikit ang mga dokumento at litrato sa pader. Samantala, si Teresita ay nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay sa harap ng isang sari-sari store. Pinalayas ko na, yung manugang ko, may bago ng papalit. Ha? Bakit nyo naman pinalayas? Tanong ng isang kapitbahay. May kasalanan yun kay Marco. Gastadora. Mas magaling yung bago, mayaman, maganda. Inilabas ni Teresita ang isang makapal na sobre mula sa kanyang bag. Pera galing kay Isabel. Mas magaling mag-alaga tong bagong manugang. Tignan nyo, ang laki ng bigay na allowance. Nagtinginan ang mga kapitbahay. Pero hindi ba't ng babae raw ang anak ninyo? Alam na ng buong barangay. Hindi yun pambababae. Tunay na pag-ibig yon. Sa wakas, nakahanap na ng tamang babae si Marco. Yung dati, laging nasa bahay lang, boring. Ipinagmalaki ni Teresita ang kanyang designer bag. Ito, bigay din ng bago kong manugang. Mahal daw to. Napailing na lang ang mga kapitbahay. Pero walang pakialam si Teresita, taas noo pa rin siya. Nang gabing iyon, sa parking lot ng kumpanya ni Marco, sumakay si Leo sa kotse niya. Anong kailangan mo? Bakit kailangan pa nating magkita ng ganitong oras? Tanong ni Marco habang pinaaandar ang sasakyan. Marco, kailangan ko ng pera, sabi ni Leo. May sigarilyo sa bibig. Pera? Magkano? 5 million pesos. Nagulat si Marco. 5 million? Anong pinagsasabi mo? Alam kong naglulustay ka ng pera ng kumpanya. Alam ko rin yung buwanang padala mo sa nanay mo. Embezzlement yan. Nanigas ang mukha ni Marco. Paano mo nalaman? Kailangan ko ring mabuhay, di ba? Mananahimik ako. Bigyan mo lang ako ng 5 million. Tahimik lang ako. Gago ka. Bini-blackmail mo ba ako? Hindi ito blackmail. Deal to. Gusto mong ma-promote, di ba? Kapag nagsalita ako, tapos ka. Mahigpit na hinawakan ni Marco ang manibela. Lumitaw ang mga ugat sa kanyang kamay. Sige, bibigyan kita. Manahimik ka lang. Ayan, matalino ka talaga. Ihanda mo next week. Bumaba si Leo sa kotse. Naiwan si Marco, isinubsob ang ulo sa manibela. Sa kwarto ni Angela, puno ang pader ng mga litrato at dokumento. Mga litrato ni na Marco at Isabel. CCTV captures mula sa Enchanted Kingdom, mga ebidensya ng embezzlement at criminal records ni Isabel. Nakatayo si Angela, nakatingin sa pader. Malamig ang kislap sa kanyang mga mata. Kinuha niya ang kanyang telepono at nagdial. Attorney, maghanda po kayo ng additional na kaso. Child abandonment at conspiracy. Ipapadala ko po ang ebidensya. Ilang araw ang lumipas, gabi na. Pagkatapos patulugin si Sofia, nililinis ni Angela ang isang maliit na bodega. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Ito ang kahon na iniwan ng kanyang ama bago ito mamatay. Hinila ni Angela ang kahon at binuksan ito. Puno ito ng mga lumang litrato at dokumento. Nang alisin niya ang laman, napansin niyang kakaiba ang kapal ng ilalim nito. Kinatok niya at tunog ng espasyo ang narinig niya. Tinaas niya ang ilalim na tabla. Sa ilalim nito, may isang makapal na folder na nakatago. Kinuha ni Angela ang folder at binuksan ito. Lumabas ang mga stock certificate. Isa-isang tiningnan ni Angela. Daan-daang libong shares ng isang malaking korporasyon sa Pilipinas. Nang buksan niya ang investment records, nakita niya ang isang napakalaking halaga. Ganito pala si Papa. Nanginginig ang kamay ni Angela. Habang binabasa niya ang mga dokumento, nalaman niyang hindi lang isang simpleng empleyado ang kanyang ama. Isa pala itong legendary investor na minsay nagpagalaw sa buong Philippine Stock Exchange. Noon din,
May nag-doorbell. Lampas na ng alas 11 ng gabi. Tiningnan ni Angela ang intercom. Isang matandang lalaki na nakasuit at 2 bodyguard. Binuksan ni Angela ang pinto. Yumuko ng malalim ang matanda. Kayo po ba si Miss Angela Reyes? Opo. Sino po sila? Ako po, si Ricardo de Leon. Matagal na pong kaibigan ng inyong yumaong ama. Pwede po ba akong pumasok? Pinapasok ni Angela ang bisita. Umupo si Don Ricardo sa sofa. Ang mga bodyguard ay naghintay sa labas. Kayo po pala si Don Ricardo. Ang sabi po sa akin ay, patay na? Opo, iyon po ang pinalabas ko. Ngumiti si Don Ricardo. 6 na buwan po akong nakahiga sa ospital, nagkunwaring comatose, para malinlang ang mga kalaban ko. Nang mamatay ang inyong ama, alam kong oras na para lumabas. Ano po ang relasyon ninyo sa aking ama? Huminga ng malalim si Don Ricardo. 20 taon na po ang nakalipas. Mayroon po akong isang anak na babae, si Sylvia. Pinilit ko siyang magpakasal sa isang lalaking hindi niya gusto, kaya tumakas siya. Hindi ko na siya natagpuan. Nanginginig ang boses ni Don Ricardo. Ang inyong ama po ang kumupkop kay Sylvia. Inalagaan niya ito ng mabuti. Lahat ng hindi ko naibigay sa anak ko, ibinigay niya. May sakit si Sylvia at kalaunay pumanaw. May utang na loob akong hindi ko kayang bayaran sa inyong ama. Kaya tinulungan ko siya mula sa anino gamit ang buo kong yaman. Inilabas ni Don Ricardo ang isang sobre. Bago po mamatay ang inyong ama, hiniling niya na kung sakaling maharap kayo sa matinding pagsubok, ibigay ko ito sa inyo. Kinuha ni Angela ang sobre. Sa loob nito, mga deed of assignment at isang secret ledger. Nanlaki ang mga mata ni Angela habang tinitingnan ang mga dokumento. Lahat po ng ito. Sa akin, opo, iyan po ang yamang inipon ng inyong ama habang buhay. Kasama na po riyan ang 65% na shares ng Global Investment Firm. Nanginginig ang kamay ni Angela. Global Investment Firm, yung kumpanyang sinusubukan kunin ni Marco. Tama po, ang tunay na may-ari ng kumpanyang pinag-aagawan ni Marco Vargas ay kayo po, Ma'am Angela. Ibinalik ni Angela ang mga dokumento at napahawak sa kanyang mukha. Bakit po ito itinago ni Papa? Hinawakan ni Don Ricardo ang kamay ni Angela. Gusto po ng inyong ama na mamuhay kayo ng normal, na hindi kayo mabibigatan ng yaman at makabuo ng isang masayang pamilya. Kaya itinago niya ang lahat ng ito. At yung kagustuhan niyang iyon ang naging dahilan para abusuhin ako ng pamilya niya, mapait na sabi ni Angela. Tumulo ang luha sa kanyang mga pisngi. May isa pang folder na inilabas si Don Ricardo. Ito po ang mga ebidensya ng krimen ni na Marco Vargas at Leo Santos. Stock manipulation, pagtatayo ng slush funds, embezzlement, lahat po nandito. Kinuha ni Angela ang mga dokumento. Habang binabasa niya, tumalim ang kanyang tingin. Don Ricardo, maaari ko po bang gamitin ang aking kapangyarihan bilang may-ari ng kumpanya? Opo, ma'am. Kahit ngayon din po. Tumayo si Angela. Ihanda po ninyo ang mga papeles. Pipirmahan ko po ngayon din. Tinawag ni Don Ricardo ang isang bodyguard na naglabas ng mga dokumento mula sa isang briefcase. Sinimulang pirmahan ni Angela ang bawat isa. Don Ricardo, ipatigil niyo po ang lahat ng funding para sa proyekto ni Marco. Masusunod po, gaano po kahigpit, dahan-dahan. Para makita niya kung paano siya bumabagsak, isa-isa, hayaan ninyong talikuran siya ng mga investor. Tumango si Don Ricardo at kinuha ang kanyang telepono. Tatawagan ko po sila ngayon din. Ilang araw ang lumipas sa opisina ni Marco. Nakatitig siya sa computer screen, pabagsak ang stock prices. Kinuha niya ang telepono. Hello, Mr. Tan? Kumusta na po yung investment? Ano? Kinansela? Bakit po biglaan? May nagawa po ba kaming mali? Isang malamig na boses ang sumagot. Pasensya na. Nagbago ang polisiya ng head office. Hindi na namin pwedeng ituloy. Polisiya? Ng head office? Anong ibig sabihin? Pinutol ang linya. Sinuntok ni Marco ang mesa. Anong problema? Pumasok si Leo. Marco, malaking problema.
Lahat ng ibang investor umaatras na rin. Ano? Bakit? Hindi ko alam. Bigla na lang silang hindi makontakt. Kinakansela ang mga meeting. May mali. Tumayo si Marco. Anong nangyayari? Maayos naman ang lahat, di ba? Hindi ko rin maintindihan. Parang may kumikilos sa likod natin. Nagpabalik-balik si Marco sa opisina. Malapit na ang promotion ko. Hindi to pwede. Hinding-hindi. Samantala, nakatayo si Angela sa isang penthouse na tanaw ang buong BGC. Lumapit si Don Ricardo na may dalang 2 baso ng wine. Ma'am Angela, tagumpay po ang unang hakbang. Umalis na po lahat ng investor sa proyekto ni Marco Vargas. Tinanggap ni Angela ang baso. Salamat po, Don Ricardo. Ihanda na po natin ang susunod na hakbang. Ano po ang kailangan kong gawin? Ibaba pa natin ang stock prices. Maglabas kayo ng balita sa media na questionable ang proyekto. Hayaan nating magwala ang mga stockholder. Ngumiti si Don Ricardo. Tunay nga po kayong anak ng inyong ama. Napakatalas ng inyong pananaw. Hindi ko po ito natutunan sa kanya. Natutunan ko po ito sa 20 taon ng pagtitiis. Humigop si Angela ng wine habang nakatingin sa labas. Hindi pa rin alam ni Marco kung bakit siya bumabagsak. Akala niya, malas lang siya. Perpekto po ang patibong. Hindi pa tayo nagsisimula. Ang tunay na impyerno, ngayon pa lang mag-uumpisa. Isang malamig na kislap ang gumuhit sa mga mata ni Angela. Kumikinang ang mga ilaw ng gabi sa labas ng bintana. Inilabas ni Don Ricardo ang kanyang notebook at nagsulat. Kukontakin ko po ang mga kilala kong reporter. Bukas ng umaga, nasa dyaryo na po ang balita. Don Ricardo, may isa pa po akong pakiusap. Sabihin niyo lang po, ang ebidensya ng embezzlement ni Marco at Leo, i-leak ninyo sa NBI, hindi ngayon, sa tamang panahon. Masusunod po, hihintayin natin ang perpektong sandali. Ibinaba ni Angela ang baso at tumingin kay Don Ricardo. Don Ricardo, ngayon ko lang po naintindihan kung gaano ako kamahal ni Papa. Buong buhay niya, mag-isa niyang pinasan ang bigat na ito. Gusto po ng ama ninyo na mabuhay kayo ng malaya, pero nagbago na ang sitwasyon. Maiintindihan niya po ito. Tumango si Angela. Opo, magiging malaya na rin po ako. Pagkatapos kong durugin sila ng tuluyan. Kinagabihan, naghahanda ng hapunan si Angela sa maliit na kusina. Si Sofia naman ay nagbabasa sa kwarto. Biglang may kumalabog ng malakas sa pinto. Hoy, Angela! Buksan mo to! Boses ni Marco. Tiningnan ni Angela ang intercom. Nakatayo sina Marco at Teresita sa labas. Pag hindi mo to binuksan, sisirain ko to. Sinipa ni Marco ang pinto. Dahil sa ingay, lumabas si Sofia. Mama, ano yon? Pumasok ka sa kwarto. Nak, huwag kang lalabas. Itinulak ni Angela si Sofia pabalik at isinara ang pinto. Lalo pang lumakas ang sipa ni Marco hanggang sa masira ang lock. Bumukas ang pinto at pumasok sina Marco at Teresita. Sinipa ni Marco ang mesa sa sala. Tumumba ito at nabasag ang mga baso sa ibabaw. Ano to? Sa pera namin, dito ka nakatira. Bakit mo kinansela ang ticket ko? Sumugod si Teresita. Hoy, sinira mo ang birthday trip ko tapos ganito ka lang? Dahil sa'yo, napahiya ako sa mga kaibigan ko. Umatras si Angela. Umalis na kayo. Bahay ko to. Bahay mo? Hindi ba't pera namin ang ginamit mo rito? Kung pera ni Marco yan, amin din to. Ibinato ni Teresita ang unan ng sofa. Ibinagsak naman ni Marco ang mga gamit sa estante. Nabasag ang mga plato at picture frame. Bawiin mo ang kaso. Ngayon din. Hinawakan ni Marco nang mahigpit ang braso ni Angela. Bitawan mo ako. Masakit. Masakit. Bawiin mo na kasi. Hindi mo ba alam kung gaano ako nahihirapan dahil sa'yo? Pumunta si Teresita sa kusina. May kumukulong tubig sa kalan. Hinawakan niya ang takure. Dahil sa'yo, masisira ang buhay ng anak ko. Papatayin kita ngayon. Itinaas ni Teresita ang takure at lumapit kay Angela. Nagtago si Angela sa likod ng sofa.
Bumukas ang pinto ni Sofia. Lumabas siya, takot na takot. "Mama!" Tumakbo si Marco kay Sofia at hinawakan ang braso nito. "Papa, bitawan mo ako. Masakit." "Manahimik ka. Sabihin mo sa nanay mo, bawiin ang kaso." Humagulgol si Sofia. Sumugod si Angela kay Marco. "Bitawan mo si Sofia. Huwag mong idamay ang bata." Itinulak ni Marco si Angela. Tumama siya sa pader at napaupo. "Kung hindi mo babawiin ang kaso, kukunin ko ang kustodiya niya. Hinding-hindi mo na makikita si Sofia." "Papa, huwag mong saktan si Mama." Kinagat ni Sofia ang braso ni Marco. Sumigaw si Marco at itinulak si Sofia. Natumba ang bata. Tumayo si Angela at niyakap si Sofia. Lihim niyang pinindot ang record button ng voice recorder sa kanyang bulsa. Itinago niya si Sofia sa likod niya at hinarap si Marco. "Marco, umalis na kayo. Tatawag ako ng pulis." "Tumawag ka. Akala mo matatakot ako?" Muling itinaas ni Teresita ang takure. "Kailangan kong turuan ng leksyon ng bruhang to." Noon din, bumukas ang pinto. Pumasok ang 2 pulis. Tumawag pala ang isang kapitbahay. "Anong nangyayari dito?" "May tumawag po sa amin." Agad na kinuha ni Marco ang takure kay Teresita at inilagay sa lababo. "Wala po ito, officer. Nag-uusap lang po kami bilang pamilya." Tiningnan ng pulis ang magulong sala. Nag-uusap. Bakit may pasa sa braso ang ginang? Itinuro ng pulis si Angela. May malaking pasa sa braso niya kung saan siya hinawakan ni Marco. "Divorce na po kami. Trespassing po sila," sabi ni Angela. "Trespassing at malicious mischief. Sumama po kayo sa amin." Lumapit ang mga pulis kina Marco at Teresita. "Teka lang, kinausap ko lang ang dati kong asawa. Sinira niyo po ang pinto. In flagrante delicto po kayo." Hinawakan ng pulis ang braso ni Marco. "Bitawan niyo ang anak ko. Nagsisinungaling yang babaeng yan." Sumigaw si Teresita. "Sumama na rin po kayo, ma'am." Hinawakan ng isa pang pulis si Teresita. Kinaladkad palabas sina Marco at Teresita. Nakatingin ang mga tsismosang kapitbahay. Ano kayang nangyari? Lagi na lang nag-aaway yan. Kaya ayan, pulis na ang dumating. Kawawa naman, mag-isa lang niyang pinalalaki ang anak niya. Nang umalis ang police car, napaupo si Angela sa sahig. Niyakap siya ni Sofia. Nanginginig ang bata. "Mama, natakot ako." "Okay na anak, okay na." Hindi na sila babalik. Niyakap ni Angela nang mahigpit si Sofia. Malamig ang kislap sa kanyang mga mata. Pagkatapos pakawalan sa presinto, bumalik si Marco sa opisina. Naghihintay si Leo. "Marco, tingnan mo, lalo pang bumagsak ang stocks." Ipinakita ni Leo ang laptop. "Ano ba to? Bakit nagkakaganito?" Naglabas ng balita ang media na mababa raw ang tiwala sa proyekto natin. Nagwawala ang mga stockholder. Sinuntok ni Marco ang mesa. "Sino ang may gawa nito? Sino? Hindi ko alam. Pero kailangan natin ng pera ngayon para maisalba ang proyekto. Saan tayo kukuha?" Ibinaba ni Leo ang kanyang boses. "Yung slush fund ng kumpanya. Gamitin natin yon. Masyadong delikado yan. Susuko ka na ba sa promotion mo? Kung hindi ngayon, tapos na tayo." Nag-isip si Marco, pagkatapos ay tumango. "Sige, gawin natin." "Anong gagawin?" "Gawa tayo ng kumpanya sa pangalan ni Isabel, paper company. Doon natin ililipat ang pera." "Alam ba to ni Isabel?" "Siyempre, nakausap ko na." Sang-ayon siya. Huminga ng malalim si Marco. "Sige, ihanda mo ang mga papeles." Nang gabing iyon, tumawag si Don Ricardo kay Angela. "Ma'am Angela, kumikilos na po si Marco Vargas. Gagawa sila ng paper company para ilabas ang pera. Kumuha po kayo ng ebidensya, lahat ng transaction." "Nakuha ko na po." "I-report ko na po ba sa NBI?" "Wag pa po. Mahalaga ang timing. Sa mismong contract signing natin ilalabas." "Masusunod po." "Mag-iipon pa po ako ng mas maraming ebidensya." Binaba ni Angela ang tawag at binuksan ang kanyang aparador. Nakasabit ang isang napakamahal na business suit. Bigay ni Don Ricardo. Hinaplos ni Angela ito at bahagyang ngumiti.
Malapit na, konting tiis na lang. Ang araw ng contract signing. Nasa isang marangyang hotel ballroom si Marco. Kumikinang ang malaking chandelier. Inayos ni Marco ang kanyang kurbata sa harap ng salamin. Ito na ang pinakamagandang araw ng buhay ko. Lumapit si Isabel na nakasuot ng designer dress. Babe, ang gwapo mo. Sigurado na ang pagiging executive mo, di ba? Siyempre, kapag nasara ang deal na to, ako na ang bida sa kumpanya. Proud ako sa iyo. Pinalayas mo yung babaeng yon at ngayon matagumpay na tayo. Nakaupo si Teresita sa VIP section, suot ang isang mamahaling Filipiniana. May hawak siyang luxury bag. Ngayon ang araw ng tagumpay ng anak ko, ang ganda pa ng bago kong manugang. Puno ng mga reporter at investors ang ballroom. Umakyat si Marco sa entablado. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagdalo ninyo. Sinimulan ni Marco ang kanyang presentasyon. Nagpalakpakan ang mga tao. Pumalakpak din si Isabel. Anak ko yan, bulong ni Teresita sa katabi. Pagkatapos ng presentasyon, inilatag ni Marco ang kontrata. Kinuha niya ang isang mamahaling pluma. Nang ilalapat na niya ito sa papel, biglang bumukas ng malakas ang pinto ng ballroom. Lumingon ang lahat. Pumasok ang 12-dosenang bodyguard na nakahanay. Sumunod ang mga abogado na may dalang mga briefcase. Sa likod nila, isang babae ang dahan-dahang naglakad sa red carpet. Balot siya sa mamahaling damit mula ulo hanggang paa. Sa likod niya, si Don Ricardo. Namutla si Marco. Nahulog ang pluma sa sahig. Natigilan si Isabel. Tumayo si Teresita. Bakit nandito yan? Si Angela. Dahan-dahan siyang lumakad papunta sa entablado. Umakyat siya. Umatras si Marco. Ikaw. Inagaw ni Angela ang kontrata at pinunit ito. Ikinalat niya ang mga piraso sa sahig. Kinuha niya ang mikropono. Magandang umaga. Ako po si Angela Reyes, ang tunay na may-ari ng global investment firm. Nagbulungan ang mga tao. Itinutok ng mga reporter ang kanilang kamera kay Angela. May mahalaga po akong anunsyo. Dahil sa mga malubhang krimen na ginawa ni Mr. Marco Vargas, kinakansela ko po ang investment na ito. Sumugod si Marco. Anong kalokohan to? Pinigilan siya ng mga bodyguard. Bitawan niyo ako, Angela. Tumingin si Angela sa kanya. Mr. Marco Vargas, naglustay ka ng pera ng kumpanya. Iligal kang nagpapadala ng pera sa nanay mo at nakipagsabwatan sa kabit mo para gumawa ng paper company at magnakaw ng pondo. Bumukas ang malaking screen sa likod. Lumitaw ang mga bank statement ni Marco, patunay ng mga padala kay Teresita. Sumigaw si Teresita. Hindi totoo yan. Nagbago ang screen. Lumitaw ang litrato ni na Isabel at Leo na nagkikita. Iyan ang papeles ng paper company, ebidensya ng money laundering. Tumayo si Isabel at tumakbo. Hinarang siya ng mga bodyguard. Napaupo siya sa sahig. Hindi! Nahulog si Marco mula sa entablado at lumuhod sa harap ni Angela. Angela, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Isang pagkakataon lang. Pagkakataon. Humingi ka ba ng tawad noong sinubukan ninyong iwan ang anak natin? Lumabas sa screen ang CCTV footage mula sa Enchanted Kingdom. Nag-ingay ang mga tao. Sinadya niyang iwan ang bata, sarili niyang anak. Natulala si Teresita. Nabitawan niya ang kanyang bag. Marco, ginawa mo yun kay Sofia. Bigla siyang bumagsak, bumubula ang bibig. Dalhin niyo sa ospital. Yumakap si Marco sa sapatos ni Angela. Parang awa mo na. Misunderstanding lang to. Hindi ito misunderstanding. Nasa amin ang lahat ng ebidensya. Bumukas ulit ang pinto. Pumasok ang mga ahente ng NBI. Lumapit sila kay Marco. Mr. Marco Vargas, arestado po kayo sa kasong qualified theft, embezzlement at syndicated estafa. Isang malamig na posas ang ikinabit sa kanyang mga kamay. Hindi, inosente ako. Lumapit ang isa pang ahente kay Leo. Mr. Leo Santos, sumama na rin po kayo. Teka, wala akong alam. Si Marco ang nag-utos. Ikinabit din ang posas sa kanya.
Umiiyak si Isabel sa sahig. Pati po ba ako? Isang babaeng ahente ang nagtayo sa kanya. Miss Isabel Diaz, arestado po kayo sa kasong estafa at child abandonment. Ayoko! Kinaladkad silang tatlo palabas. Sinundan sila ng mga reporter. Dinalaan ng mga medic si Teresita. Kinuha ulit ni Angela ang mikropono. Mula ngayon, ako na po ang mamamahala sa global investment firm. Ipagpapatuloy ko ang legasiya ng aking ama. Pangako ko po ang isang tapat at malinis na pamamahala. Nagpalakpakan ang mga tao. Bumaba si Angela sa entablado, pinalibutan ng mga bodyguard at umalis. Sumakay siya sa isang itim na limusin. Don Ricardo, ngayon pa lang tayo nagsisimula. Isang linggo ang lumipas. Sa kanyang bagong penthouse, tiningnan ni Angela ang balita. Nakita niya si Marco na ipinapasok sa kulungan. May nag-doorbell. Ang binatang binigyan niya ng siopaw, 4 na taon na ang nakalipas. Ikaw si Jiro, di ba? Opo, ate. Naalala niyo pa po ako. Pumasok siya at may inilabas na USB. Gusto ko po sanang suklian ang tulong ninyo. Itong video po, baka makatulong. Anong video to? Nagtrabaho po ako sa Enchanted Kingdom noon. Aksidente ko pong narinig at na-video ang usapan ng 2 lalaki at isang babae. Pinagplanuhan po nilang iwan ang isang bata. Nanginginig ang kamay ni Angela. Ano? Natakot po akong i-report kasi illegal immigrant po ako noon. Baka ma-deport ako. Pero nang makita ko po kayo sa balita, naisip kong kailangan nyo to. Pinatugtog ni Angela ang video. Usapan ni Leo at Isabel sa isang cafe. Iwan mo lang yung bata mamaya. Madali lang yon, sabi ni Leo. Paano yung asawa ni Marco? Tanong ni Isabel. Nasa bahay lang yon. Walang makakaalam. Malaking pera ang kapalit nito. Nang matapos ang video, napakuyom si Angela. Mga hayop, dinala ni Angela ang bagong ebidensya sa NBI. Lumabas ang balita tungkol sa karagdagang krimen ni na Isabel at Leo. Lahat ng kanilang ari-arian ay na-freeze. Pati ang mga ari-arian ni Teresita na galing sa pera ni Marco ay kinumpiska. Sa kulungan, napanood ni Marco ang balita. Anak ko, ang sarili kong anak. Sinuntok niya ang pader hanggang sa dumugo. Sa isang maliit na barong-barong, nakaupo si Teresita sa sahig. Wala nang laman ang bahay. Marco, anak, kasalanan ko to. Ilang buwan ang lumipas. Ang araw ng paghatol, ang nasasakdal na si Marco Vargas ay hinahatulan ng 12 taong pagkakakulong para sa qualified theft, embezzlement at child abuse. Ang nasasakdal na si Isabel Diaz ay hinahatulan ng 10 taong pagkakakulong para sa estafa at child abandonment. Sumigaw at nagwala sina Marco at Isabel sa korte, sinisisi ang isa't isa. Dahil sa'yo, nasira ang buhay ko, sigaw ni Marco. Ikaw ang nag-umpisa nito, ganti ni Isabel. Nagaway sila hanggang sa paghiwalayin ng mga guwardiya. Paglabas ni Angela sa korte, sikat ang araw. Huminga siya ng malalim. Sa barong-barong, niyakap ni Teresita ang isang bote ng alak. Kasalanan ko lahat. Sa bagong bahay ni Angela, masayang nag-aaral si Sofia. Mama, hindi na ako pinipilit, kaya mas gusto ko nang mag-aral ngayon. Niyakap ni Angela ang anak. Nagtayo si Angela ng isang foundation, ang Pag-asa Foundation, para tulungan ang mga taong dumaranas ng hirap. Sinigurado niyang mabibigyan ng scholarship si Jiro at ang kapatid nito. 1 taon ang lumipas, lalo pang lumago ang global investment firm sa pamumuno ni Angela. Isang araw, habang nag-aayos ng opisina, may natuklasan siyang isa pang secret safe sa likod ng bookshelf. Sa loob, may isang lumang diary ng kanyang ama. Angela, anak, kung binabasa mo ito, alam mo na ang lahat, pero hindi pa ito ang katapusan. Binuklat pa ni Angela ang diary. Isang sikreto tungkol kay Sylvia, ang anak ni Don Ricardo. Kailangan mong malaman ang katotohanan tungkol kay Sylvia. May nakita siyang litrato ng isang babae. Sa likod, nakasulat, Sylvia,
1998. Habang nagbabasa, nalaman ni Angela ang isang mas malalim pang sikreto. Patawarin mo ako, anak. Alam kong isa itong mabigat na pasanin, pero alam kong kaya mo. Hanapin mo ang tunay na kwento ni Sylvia. Iyon ang huling sikreto ng ating pamilya. Niyakap ni Angela ang diary. Papa, isa na namang bagong simula. Kinuha niya ang kanyang telepono. Hello? Kailangan ko ng tulong ninyo. Kailangan kong hanapin ang isang tao mula 20 taon na ang nakalipas. Ang pangalan niya ay Sylvia. Ang sinasabing namatay na anak ni Don Ricardo. Nagsimula ang gabi. Hawak ni Angela ang litrato. Maghintay ka, Sylvia. Hahanapin ko ang kwento mo. Ang mahabang paghihiganti ay natapos. At isang bagong misteryo ng pamilya ang nagsimula. Ang babaeng minsan ay inaapi ay naging isang reyna, handang harapin ang anumang hamon na darating.